Kabanata 6271. Si Harvey York ay nagsalita na may mahiyaing ekspresyon, "Ikaw pala, Journey. Hindi ba mali ito? Kahit na tayo ay magkasintahan, at nagkakilala lang tayo ng isang araw, pero nagpapalipas ka na ng gabi kasama ko. Magiging responsable ka ba sa akin? Mabuting tao naman ako, kahit papaano." Ang babae sa kama ay paulit-ulit na minumura si Harvey sa kanyang isipan, na nakikita kung paano ipinakikita ni Harvey ang kanyang sarili. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang ngumiti ng bahagya at sinabi, "Tumigil ka sa pagiging matalino. Pumunta ka na at maligo. Hihintayin kita." Si Harvey ay ngumisi at naglakad ng pasuray-suray patungo sa banyo. Ang kanyang ulo ay umiikot na parang talagang lasing siya. Ang babae sa kama ay agad na tumalon at tumayo. Hindi niya binigyan si Harvey ng pagkakataong makareact at mabilis na hinubad ang kanyang mga damit ng may kasanayan. Ibinigay pa nga niya ang head ng shower kay Harvey na nagpapahiwatig sa kanya na maligo. Si Harvey ay nahulog na sa sahig, mukhang lasing kahit hindi naman siya talaga lasing. Nang makita ng babaeng nakasuot ng nightgown ang nangyari, tumawa siya. Bigla niyang binuksan ang ilaw sa silid hanggang sa pinakamaliwanag at mabilis na sinukli ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri, at ginulo ito. Pagkatapos, sinampal niya ang kanyang sarili ng 2 beses bago nagmadaling pumunta sa pintuan ng silid, binuksan ang pinto at sumigaw. "Tulong! May tao! Tulong! May nang-aabuso ng sexual!" Habang nagmamadali ang babae patungo sa pinto, ang mga mata ni Harvey ay naging malinaw habang nanatili siya sa loob ng banyo. Alam niya kung sino ang babaeng iyon. Si Hadley Kennedy iyon. Habang sumisigaw si Hadley, si Cartier Fales, Zoe Voss, at lahat ay nagmamadaling lumapit sa kanya sa loob ng 30 segundo. Nakita niya ang ekspresyon ng sakit sa mukha ni Zoe, ngunit mabilis itong napalitan ng ekspresyon kung saan siya nagngingit-ngit. "Ano ba, Hadley? Ano ang nangyari?" Nagsimulang magingay si Cartier. "Ang bahay na ito ay pinamamahalaan ng Country H Commercial Group. Paano nagkaroon ng manghimasok dito? Manahimik ka. Tigilan mo na ang pag-imbento. Tama, kung kumalat ang balitang ito, magkakaroon ng kaguluhan. Hindi ako nag-iimbento. Makikita mo mismo kung papasok ka sa aking silid." Umiyak si Hadley na may mga luha sa kanyang mga pisngi. "Kakatapos ko lang magbihis ng bathrobe at magpahinga. Pero hindi ko alam kung paano nakapasok ang isang tao sa aking silid." Tapos, pinagbantaan pa niya ako na huwag lumaban, o papatayin niya ako. "Tama, naliligo siya ngayon sa banyo. Makikita mo siya kapag pumasok ka." "Ano, may pumasok ba talaga sa ating bahay? Ito ay isang krimen." Nagtaas ng boses si Cartier at nagsalita na may labis na ekspresyon. "Kahit na alam nating lahat na si Miss Kennedy ay isang magandang babae, hindi ka tanggap-tanggap para sa isang lalaki na basta na lang pumasok sa kanyang silid ng walang malinaw na dahilan. Ang ganitong bagay ay dapat na batay sa mutual na pagsang-ayon. Paano niya ito maipipilit sa kanya?" Lahat ng tao sa paligid nila ay nagsimulang mag-usap-usap sa isa't isa. Ang dignidad at reputasyon ay napakahalaga para sa isang lalaki sa ating kapaligiran. Hindi natin kailanman gagawin ang ganoong bagay. Sabi ni Cartier na may marangal na ekspresyon. "Sigurado akong mayroong isang pagkakamali dito." Pagkakamali, pang-aasar ni Kason Lee sa oras na ito. "Hindi ako naniniwala na mayroong pagkakamali, Cartier, dahil may isang outsider sa atin ngayon sa ating kapaligiran. Kung ang lalaking ito ay nag-iisip na magagawa niya ang anumang gusto niya sa isang magandang babae dahil siya ay lasing at mapilit. Sa ganoong kaso, sigurado akong dapat nating tawagan ang mga pulis." Nang marinig ng lahat ng naruroon ang sinabi ni Kason Lee, lahat sila ay napagtanto kung ano ang kanyang tinutukoy na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. "Huwag sabihin, siya ang pinuno ng ating grupo. Sira ulo siya. Talaga bang iniisip niyang magagawa niya ang anumang gusto niya dahil nakuha lang niya ang titulo ng pinuno? Dalhin siya rito. Talagang sinisira niya ang reputasyon ng buong grupong commercial. Ang mga panauhin na nanatili sa parehong palapag ay naaakit lahat sa gulo.
Ang ilang mga lalaki at babae na orihinal na magbabahagi ng kanilang oras ng pagmamahalan sa isang lasing na estado ay sumilip lahat mula sa mga siwang ng pinto. Prinsesa Journey, lahat tayo ay madalas na nagkakasama dito. Pero, kailan ba nangyari ang isang bagay tulad ng pagtatangkang panggagahasa? Ang ekspresyon ni Cartier Fales ay malamig. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon tayong sapat na dahilan upang maniwala na ang taong gumawa nito ay isang bagong dating. Marahil ay hindi pa siya nakatikim ng ganitong luho dati at nais niyang sulitin ito ng sabay-sabay. Ang iba pang magagandang babae ay nagngingit-ngit din. Hindi mo kailangang magsalita para sa walang hiyang lalaking iyon, prinsesa. Hindi mahalaga kung siya man o hindi, dapat lang nating tawagan ang mga pulis. Ang mga opisyal sa istasyon ng pulis ay maaayos ang lahat kapag dumating sila rito. Hindi, sabi ni Cartier na parang may naalala. Ang Country H Commercial Group ay nasa isang kritikal na panahon ngayon habang nagpapalit tayo ng pamumuno. Hindi natin dapat hayaang makalabas ang anumang iskandalo ngayon. Kung hindi, lubhang makakasira ito sa reputasyon ng ating grupo. Magpapadala tayo ng isang tao mula sa Departamento ng Seguridad upang alagaan ito. Kung hindi nila kaya, saka na lang natin tatawagan ang pulis. Sabay-sabay na tumanggo ang lahat nang marinig ang mungkahi ni Cartier. Wala pang nangyaring ganito sa Country H Commercial Group, kaya hindi nila dapat hayaang masira ang kanilang reputasyon dahil dito. Nang makita ni Cartier na sumang-ayon ang lahat, naglabas siya ng isang mikropono mula sa kung saan at nagsimulang sumigaw sa pintuan. Harvey, alam kong ikaw ang nasa loob. Nagpapanggap kang lasing at gusto mong gahasain si Miss Kennedy. Iminumungkahi kung lumabas ka na ngayon. Kung hindi, kapag dumating ang mga tao mula sa Departamento ng Seguridad, magkakaroon ka ng mas masamang kapalaran kaysa sa kamatayan. Ang mga tao sa Walls Inn ay walang awa sa mga nang-aabusong sexual. Nag-alinlangan sandali si Zorrivos at nagsabi, Harvey, kung ikaw talaga ang nasa loob, lumabas ka at aminin ang iyong kasalanan. Napakadami mong nainom ngayong gabi kaya nagawa mo ang pagkakamaling magagawa ng sinuman. Pero, mas mabuting aminin mo ang pagkakamali mo at baguhin ang iyong pag-uugali. Kung makakakuha ka ng kapatawaran mula kay Miss Kennedy, malilimutan natin ang nangyari ngayong gabi. Maraming tao ang nagniwi lamang nang marinig ang payo ni Zori. Alam ng lahat ng may utak na ito ay isang plano. Kung ito ay isang plano, hindi ito magtatapos ng ganoon kadali. Sa puntong ito, 12 ng mga lalaking may matitipunong katawan na nakasuot ng mga uniforme ay lumabas na parang inaasahan. Ano bang nangyayari? Bakit ang ingay dito? Ang kapitan na nangunguna sa seguridad ay si Frank Zamo mula pa noong dati. Nang makita ni Cartier Fales ang pagdating ni Frank Zamo, mariin niyang kinausap ang kapitan ng seguridad, tamang-tama ang pagdating mo, Kapitan Frank. May isang nakakatakot na nangyari dito ngayong gabi. May isang taong nagtangkang gahasain si Miss Kennedy. Dapat mong makita na makamit ang hustisya para sa kanya. Ano? Ang ekspresyon ng pagkagulat sa mukha ni Frank ay halatang pekeng-peke. Pagkatapos, ang kanyang ekspresyon ay naging madilim habang tumingin siya sa pinto at sinabi, lumabas ka na ngayon. Kung hindi, kapag pumasok ang mga tauhan ko, hindi ko masisiguro ang kaligtasan mo. Lumapit si Kason Lee kay Frank at bumulong, Kapitan Frank, si Harvey ang nagtangkang gahasain si Miss Kennedy. Siya ba iyon? Agad na nagpakita ng malamig na ngiti si Frank nang marinig ang pangalang iyon. Pinatunog niya ang kanyang leeg at mga daliri habang papalapit sa pintuan. Siraulong hayop, alam kong hindi ka mabuting tao noong una kitang makita. Akala ko isa ka lang na pasahero o marahil ay magnanakaw. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakalakas ng loob. Lumabas ka na dyan ngayon. Putulin mo ang iyong sariling mga kamay at humingi ng tawad kay Miss Kennedy. Kung hindi, hindi ako magpapakita ng awa sa iyo. Frick! Ilang sandali lang matapos sumigaw at magbanta si Frank na pilitin ang kanyang mga tauhan na sirain ang pinto, may isang taong nagtulak sa pinto at binuksan ito. Lumabas si Harvey York mula sa silid, nakasuot ng bathrobe matapos niyang patuyuan ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanila ng walang pakialam,
para bang wala siyang pakialam sa pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni Frank. Tinanong lang niya, gusto mo bang putulin ang aking mga kamay bago mo malaman ang buong katotohanan? Ikaw ba ay isang tagapagpatupad ng batas? O ikaw ba ay isang pulis? Nagkasala ba ako dahil sinabi mo? Hindi ba kayo nag-iisip na medyo bastos kayo? Nakangiti ng malamig si Frank habang itinataas ang kanyang baba at sinabi, bakit hindi mo itanong sa lahat ng nasa labas kung ang mga alituntunin ng Country H Commercial Group ay batas sa lugar na ito? Bukod pa rito, ang ginawa mo ay isang napakakahilahilakbot na bagay. Hindi na kailangan ng pulis o batas. Sapat na kami para hatulan ka. Nang makita ni Journey Stanton na lumabas si Harvey mula sa silid ni Hadley Kennedy, bahagya rin siyang nakakunot ng noo at sinabi, mas mabuting ipaliwanag mo kung ano ang nangyari dito, Harvey. Para kay Journey, maaari niyang balewalain ang anumang mangyayari kay Harvey at hayaan na ang problema ay malutas ng sarili nito. Pero, ang lalaking pinaghihinalaang predator na ito ay ang kanyang pansamantalang kasintahan, tama. Kahit na pansamantala lang, kung kumalat ang balitang ito, mapapahamak ang reputasyon ng Country H Commercial Group at ng pamilya Stanton. Kaya gusto ni Journey na tulungan ng kaunti si Harvey kahit na may posibilidad na hindi niya ito gagawin. Gayunpaman, tiningnan lang ni Harvey si Journey bago sinabi, hindi ako pumasok sa silid ng ibang tao. Ito ang aking silid. Tungkol sa babaeng ito, narito siya mula pa sa simula. Nakasuot din siya ng bathrobe at inutusan akong maligo. Hindi ko inaasahan na tatakbo siya palabas ng pinto at sisigaw habang naliligo ako. Nang marinig ang paliwanag ni Harvey, nag-apoy ang galit ni Zoe Voss. Harvey, tumigil ka sa pagpapaliwanag. Ginagawa mo lang na mas masama ang sitwasyon. Nagtalo lang kayo ni Hadley kanina, at malinaw na pareho kayong nagkamali. Bakit siya pumasok sa iyong silid? Nababaliw na ba siya? Napabuntong hininga si Zoe nang matapos siyang magsalita. Harvey, alam kong nagtalo kayo ni Hadley kanina dahil kay Prinsesa Journey. Pero hindi mo naman siya basta-basta magagahasa dahil lang doon, tama. Bukod pa rito, tumanggi ka pa ring humingi ng tawad ngayon. Seryoso ka bang gustong mahuli at dalhin sa istasyon ng pulis? Walang pakialam ang ekspresyon ni Harvey York. Humingi ng tawad. Bakit hindi mo itanong sa iyong kaibigan kung sino ang dapat humingi ng tawad? Kung maayos siyang humingi ng tawad sa akin, malilimutan ko na ang nakaraan. Kung hindi, bahala na siya sa kung paano magtatapos ito. Ikaw, nang marinig ni Zoe Voss ang sinabi ni Harvey, nagalit siya ng husto na nagsimula siyang magsipa sa sahig na parang ang kanyang kabaitan ay nasayang sa isang taong hindi karapat-dapat. Zoe, alam kong ikaw ay sekretarya ng pinuno, at gusto mo pa ring magsalita para sa kasinungalingang ito. Pero siya ay isang paulit-ulit na nagkakasala, kahit anong tingin ko. Bakit ka pa rin magalang sa kanya? Nang sabihin niyo ni Cartier Fails, ay tinitigan niya si Harvey na may kislap sa kanyang mga mata. Siraulong hayop, hindi ka na maliligtas at makukulong ka habang buhay. Papatulugan ka muna ni Kapitan Frank at putulin ang iyong mga kamay at paa bago ka ilagay sa kulungan ng pulis. Matapos marinig ang mga sinabi ni Cartier, ang mga pang-uuyam na narinig mula sa kanilang paligid ay mas masama pa. Kinunot ni Journey Stanton ang kanyang noo nang muli nang makita niya ang pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Alam niya kung ano ang nangyayari noon. Gayunpaman, pinikit niya ang kanyang mga mata at tinitigan si Harvey sa oras na iyon at hindi sinubukang ipagtanggol si Harvey. Dahil gusto niyang makita kung paano tatagal si Harvey sa mahirap na planong ito. Muling kinunot ni Frank Zamo ang kanyang mga daliri at mayabang na tinitigan si Harvey. Pagkatapos, tinanong niya, talaga bang hindi ka aamin sa krimen at magtatapat? Itinaas ni Harvey ang kanyang mga balikat. Ano ang aking aaminin? Kung gusto mo akong e-frame, dapat kang magkaroon ng sapat na ebidensya, tama. Wala kang saksi, walang ebidensya, at inakusahan mo na ako ng panggagahasa. Hindi ba sa tingin mo masyadong minamaliit mo ito? Saksi, malamig na tumawa si Frank at tinuro ang namamagang mukha ni Hadley. Siya ang pinakamagandang saksi. Para sa ebidensya,
Ang bathrobe na suot mo ngayon at ang mga damit na nakakalat sa silid ay ang ebidensya. Nakalabas si Miss Kennedy mula sa sitwasyong ito dahil sa swerte lamang at hindi mo siya nag-awan sa huli. Gayunpaman, kahit na isang pagtatangka lang ito, dapat ka pa ring magbayad ng presyo para sa paggawa ng isang ganoong karumal-dumal na kilos. Ngumisi lang si Harvey, para bang nakatingin siya sa isang tanga. Huwag mo nang pag-usapan ang ebidensya. Magsimula tayo sa saksi, di ba? Kung hindi ka bulag, makikita mo na may 2 fingerprint sa mukha ni Hadley. Pero ang hinlalaki sa mga fingerprint na iyon ay nakaturo pababa. Tanging kapag sinampal ng isang tao ang kanyang sarili, ang mga fingerprint ay magmumukhang ganoon. Bukod pa rito, dapat mayroong mga hibla at sinulid ng kanyang pijama at damit sa ilalim ng kanyang mga kuko. Pero, sigurado akong wala ni isa sa mga iyon sa ilalim ng aking mga kuko. Maaari rin itong patunay na hindi ko siya kailanman hinawakan. Bilang conclusion, ang ginawa lang ni Hadley ay isang pag-arte. Mayroon ka bang ebidensya sa lahat ng sinabi mo lang? Nagdilim ang ekspresyon ni Frank. Hindi niya inaasahan na mahihirapan siyang lokohin si Harvey. Hindi gaanong mahirap patunayan iyon. Kumislap ang mga mata ni Harvey. Gayunpaman, kung mapapatunayan kung may nag-frame sa akin para sa krimeng ito. Handa ka bang magbayad ng kabayaran sa akin? Pinikit ni Frank ang kanyang mga mata ng ilang sandali at tumingin kay Harvey at sinabi, kung mapapatunayan mong hindi ka nagkasala, maaari kong isaalang-alang ang pagpapalaya sa iyo. Hindi napigilan ni Harvey ang pagtawa. Palayain ako. Talagang nagmamalaki ka sa sarili mo, hindi ba? Sa iyong ugali, hindi mo isasaalang-alang ang anumang ebidensya na ibibigay ko kahit na hindi ito may kakaila, tama. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6275. Kumunot ang noo ni Frank Zamo at malamig na sinabi kay Harvey York, ano ang gusto mo? Si Harvey ay pumalakpak at nagsabi sa isang maginhawang tono, hindi mo ba tatawagan ang pulis? Kung gayon, tawagan mo na ang pulis ngayon din. Ibigay mo ang ebidensya sa pulis, at sa palagay ko maraming tao ang dapat magtagal doon. Huwag mag-alala, ang ebidensyang inihanda ko ay napakatibay. Tinitiyak ko na kung umabot ito sa korte, kahit ang hukom ay hindi interesado sa pagtalakay sa kaso. Nagsimula ng magduda si Frank nang marinig ang sinabi ni Harvey. Masama para sa isang malaking kumpanya tulad ng Country H Commercial Group na mad-awit sa isang iskandalo at gawing malaking problema ito. Kung malaman ng media ang tungkol dito at iulat ito, labis itong makakaapekto sa reputasyon ng Country H Commercial Group. Nang maisip ni Frank ang mga bagay na iyon, wala na siyang magawa kundi huminga ng malalim at sabihin, kung mapapatunayan mong ikaw ay na-frame, hindi lang ako humihingi ng tawad sa iyo, sisiguraduhin kong ang taong nasa likod nito ay mapaparusahan at ihahagas sa iyong harapan. Ano sa tingin mo? Magandang ideya. Pagkatapos, habang pinapanood ng lahat, kinuha lang ni Harvey ang kanyang telepono at pinagana ang video. Nang bumalik ako, naitala ko sa aking telepono at nakakuha ng isang bagay na napaka-interesante. Ano sa palagay mo kung panoorin natin ito ng magkasama? Nagtaka si Frank at ang iba pa nang marinig ang sinabi ni Harvey. Hindi nila inaasahan na maghahanda si Harvey ng isang recording. Isang bagay tulad ng recording na iyon ay kasing lapit ng katotohanan. Mabilis na nagsimula ang video, at malinaw na ipinapakita nito ang nangyari. Nakita nila kung paano si Hadley Kennedy, na umiiyak dahil halos na abuso, ay nagpost ng ganoon. Ang ekspresyon ng mukha ng lahat ay talagang kamangha-mangha. Samantala, ang ekspresyon ni Cartier at Hadley ay naging madilim. Nang ilabas ni Harvey ang recording, nangangahulugan ito na lahat ng kanilang mga akusasyon ay walang silbi. Ang lahat sa loob ng recording ay ang katotohanan, at ang katotohanan iyon ay mas malakas kaysa sa kanilang mga akusasyon. Tanging katahimikan ang bomb-alot sa paligid. Walang sino man ang umaasang ganap na baliwalain ni Cartier at Hadley ang tindi ng kanilang plano at mapilit na ma-corner. Kahit si Zorrivos mismo ay hindi makapaniwala.
Akala niya ito na ang katapusan para kay Harvey, ngunit hindi niya inaasahan na makakabalik si Harvey sa sitwasyong ito para sa kanyang kapakinabangan. Simula kailan sila nabigo kapag nais nilang magkasundo laban sa isang tao mula sa labas ng kanilang sosyal na bilog. Medyo nahihiya siya ngayon dahil nahuli sila sa ganitong paraan. Ngunit si Journey Stanton ay labis na humahanga kay Harvey matapos niyang ipakita ang ebidensya. Malinaw na alam niya kung gaano karaming alak ang pinilit nilang ipainom kay Harvey. Gayunpaman, kahit sa ganitong kondisyon, nagawa pa rin ni Harvey na makagawa ng perpektong paghahanda. Bukod sa kanyang nakakagulat na tapang, ang isa pang pinakamahalagang susi ay alam na niya na magtatangkang durugan siya ni Cartier at ng iba pa. Kung wala ang ebidensyang ito, hindi niya maibabaligtad ang sitwasyong ito, kahit gaano pa siya kahusay makipag-usap. Ngayon, mayroon akong saksi at ebidensya, sabi ni Harvey na may ngiti matapos ang video. Miss Kennedy, hindi mo ba kami sasabihan kung sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Kung ibibigay mo sa amin kung sino ang nagplano ng lahat ng ito, bibigyan ka ng magaan na parusa kahit na ikaw ang gumawa ng kilos na iyon, hindi ba? Hindi. Imposible. Hindi ito posible. Si Hadley ay nagalit na nagalit. Napansin ko mula kanina, kailan ka pa nagkaroon ng pagkakataong i-record ang video na iyon. Napakalasing mo kaya nagawa kong gawin ang anumang bagay sa iyo. Pagkatapos, malumanay na nagtanong si Harvey, mukha ba akong lasing sa iyo? Ikaw, naging tahimik si Hadley. Ngunit mabilis na nakakuha muli ng kanyang kapanatagan si Cartier pagkatapos ng kanyang unang pagkabigla. Pinaikot niya ang kanyang mga mata, tinitigan si Harvey at nagtanong, alam mo bang may gagalaw laban sa iyo ngayong gabi? Itinaas ni Harvey York ang kanyang mga balikat bago sinabi ng walang pakialam, hindi ko kailanman naisip na ang plano mo ay magiging ganito kasama. Kung nakaisip ka ng mas magagandang ideya, hindi ka sana mapapahiya ngayon. Ginoong Fales, tiyak na ikaw ang nasa likod nito batay sa iyong pag-uugali, hindi ba? Handa ka bang tanggapin ang iyong parusa? O dapat ba kitang dalhin sa istasyon ng pulis? Huwag mag-alala, hindi ako tatanggap ng anumang kompromiso kahit na tayo ay nasa istasyon ng pulis. Sa tingin ko ay nakabuti ako sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapaaresto sa isang tao tulad mo ng ilang taon. Nagbuntong hininga si Harvey nang hindi itinatago ang kanyang pagdiriwang sa kanyang mukha. Malinaw na hindi tumutugma ang plano ni Cartier Fales sa kanyang mga pamantayan. Siraulong hayop, gusto mo bang saktan ako? Papaluan kita at kukunin ang iyong telepono. Tingnan natin kung paano mo ako parurusahan, kung gayon. Ang ekspresyon ni Cartier ay nagbago habang siya ay nagmamadaling lumapit kay Harvey na sumisigaw. Malinaw na matapos mabigo ang kanyang plano, gagamitin niya ang dahas bilang kapalit. Ngunit hindi hinayaan ni Harvey na makuha ni Cartier ang kanyang nais. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay at pinabagsak si Cartier sa lupa na may isang malakas na sampal. Napaka-boring mo. Natalo ka sa laro, ngunit tumanggi kang tanggapin ang iyong pagkatalo. Sampal. Gagamitin mo ang dahas matapos mabigo ang iyong plano. Nasaan ang iyong dangal? Sampal. Gusto mo pa ring nakawin ang aking telepono. Hindi mo ba alam na makakadagdag ito sa iyong mga krimen? Sampal. Mayroon bang sinuman sa inyo ang nagmamalasakit sa batas o moralidad? O ito ba ang paraan ng ikalawang henerasyon ng Country H Commercial Group na kumilos? Kung gayon, nag-aalala ako na kailangan ninyong ayusin ang inyong mga asal ngayon. Habang natatapos ang bawat pangungusap, pinapalo ni Harvey si Cartier gamit ang kanyang palad at pagkatapos ay gamit ang likod ng kanyang kamay. Sa mga oras na iyon, pinagsasampal niya si Cartier ng maraming beses hanggang sa hindi na ito makapagsalita. Ikaw, gusto sanang makialam ng iba, ngunit nang makita nila kung gaano kalupit si Harvey, ang tanging magagawa nila ay ang tumingin kay Cartier na patuloy na nangangalit habang unti-unting namamaga ang kanyang mukha. Tama na, Harvey, nagsalita si Journey sa pagkakataong iyon. Hindi siya nagdulot sa iyo ng matinding pinsala. Kung patuloy mo itong gagawin, baka mapatay mo siya. Ano ang sinabi ng aking pansamantalang kasintahan na iyon ay totoo? Sabi ni Harvey na para bang nakakakita ng liwanag.
Ngayon, isa na akong VIP. Dapat akong maging mas sophisticado, kaya hindi ko maaring gawin ito ng personal ngayon. Sa parehong oras, tinadyakan ni Harvey si Cartier, at siya ay natamba sa harapan ni Frank Zamo. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang hintuturo at nilinis ang kanyang tainga bago tanungin si Frank sa isang nakakapag-suggest na tono. Ano ang nangyari kanina, Kapitan Frank? Mayroon bang tungkol sa pananakit? Walang pagpipilian si Frank kundi ang sumagot, oo, ito ay pananakit. Tumango si Harvey at kinuha ang kutsilyo mula sa platito sa malapit na mesa ng kape at itinapon ito sa sahig. Pagkatapos nito, sinabi niya na may ngiti, gagawin natin ito ayon sa mga patakaran, kung gayon. Ang ekspresyon ni Hazen Lee, Hadley Kennedy, at lahat ay naging mapotla. Si Cartier ay humawak sa kanyang mukha at nagsabi ng malamig na boses. Gusto mo bang saktan ako? Binabalaan kita. Kung maglakas loob kang hawakan ako, papatayin ko ang buong pamilya mo. Si Zorivos ay nagnanais na magsalita upang mapanatili ang sitwasyon, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Hindi siya tumulong kay Harvey mula sa simula at kahit sa dituwirang paraan ay tinanggap kung paano magtatapos si Harvey. Hindi niya inaasahan na magbabago ng napakabilis ang sitwasyon. Ang ekspresyon ni Frank Zamo ay naging napakadilim. Hindi siya magdadalawang isip na saktan si Harvey York kung kinakailangan. Ang kailangan lang niyang gawin ay igalaw ang kanyang espada ng 3 beses. Ngunit ang problema ay si Cartier Fales ngayon ang kanyang target. Ang pamilya Fales ay isang pamilyang mayaman at makapangyarihan. Ang ama ni Cartier ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang direktor. Sa katunayan, ang pagkakaroon ni Cartier bilang tagapagsilbi ni Emery Wright, na isa sa 4 na batang master ng Walls Inc., ay sapat na dahilan para huminto siya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang samasagi ang mga saloobin sa kanyang isipan at sinabi, hindi pinapayagan ng batas na parusahan natin ang mga kriminal ng mag-isa. Sa tingin ko, dapat nating hayaan ang pulis na humawak sa usaping ito. Kapag naasikaso na ng pulis ang bagay na ito, tingnan natin. Tiningnan ni Harvey si Frank at sinabi, kung wala akong hindi mapapasubali ang ebidensya, hindi lang ako masasaktan, kundi makakahanap ka rin ng hukay para sa akin, di ba? Huwag kang maging tanga, may batas sa ating bansa, alam mo ba? Hindi ko gagawin ang ganoong bagay. Mariing tinutulan ni Frank. Bukod dito, kahit na mangyari ito, dapat mong maunawaan ang isang bagay. Hindi mo maihahambing ang iyong sarili kay Ginoong Fales. Ang isang katulad niya ay hindi matutokso. Ngumisi si Harvey. Kaya, ibig sabihin nito ay sinuman ay maaaring gawin ang gusto nila sa akin, di ba? Akala mo sino ka? Bakit ka nagiging mapagkunwari? Anong karapatan na meron ka? Walang masagot si Frank sa mga tanong na iyon. Gayunpaman, kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa ilalim ng mga pangyayari at sinabi sa isang mahinang boses, hindi ko kailangan ng tulong mo para turuan ako kung paano gawin ang aking trabaho. May karapatan ka bang sabihin sa akin kung paano ito gawin? Sumagot si Harvey, maaaring wala akong karapatan sa ngayon, ngunit magkakaroon ako nito sa lalong madaling panahon. Bukod dito, nakatuon tayo sa kasalukuyan, at hindi sa hinaharap. Paano mo bang susolusyonan ang nangyari ngayong gabi? Sumagot si Frank ng malamig, susundin natin ang mga alituntunin. Makakalimutan mo na ang iba. Tungkol sa iyong mga patakaran, hindi ito mas malakas kaysa sa akin. Kaya, parang dati na rin, di ba? Susunod tayo sa batas ng kalikasan. Ang lakas ang nag-uutos sa lahat. Sabi ni Harvey habang tumatango. Pagkatapos, lumingon siya kay Journey at sinabi, ikaw ang anak na babae ng kasalukuyang pinuno at pansamantalang kasintahan ko. May kikialam ka ba? Hindi, sagot ni Journey na may kumikislap na mga mata. At walang pakialam kung ikaw ang aking pansamantalang kasintahan o kasintahan ko ngayon. Sa tingin mo ba nakakahiya kung hihilingin mong ayusin ko ang mga ganitong maliliit na bagay? Kamangha-mangha na sabi ni Harvey habang ngumisi ng bahagya. Tulad ng inaasahan mula sa isang babae mula sa isang malaking pamilya, puno ng karunungan ang iyong mga salita. Nakikita na ngayon ay kaarawan mo at ikaw ang aking pansamantalang kasintahan.
Hindi ko ibubuhos ang dugo ngayong gabi. Hayaan kong mabuhay si Cartier ng ilang araw pa. Matapos iyon, tiningnan ni Harvey si Cartier at sinabi, bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos mong pag-isipan ito ng mabuti, gawin mo ang ipinangako mo. Sa ganoon, isasaalang-alang ko ito. Kung wala kang gagawin pagkatapos ng 3 araw. Kung gayon, humihingi ako ng paumanhin. Kung hindi mo ipapakita ang paggalang sa akin. Kung gayon, ako na ang gagawa ng paraan. Umalis si Harvey matapos magsalita ng hindi nag-aaksaya ng oras. Ngunit ang lahat ay nanatiling tahimik matapos marinig ang kanyang banta. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ang tunog ng mga pang-uuyam. Isang tao mula sa nayon ang nagbanta sa isang tao tulad ni Cartier. At siya ay nagsasalita tungkol sa paggalang. Matapos umalis si Harvey York mula sa bahay ng mga mayayaman, isang sports car na Porsche ang mabilis na sumibad mula sa lugar at umabot sa isang komunidad ng mga marangyang villa sa labas ng 5th ring ng lungsod. Ang komunidad ng villa ay itinayo malapit sa mga bundok at isang lawa. Ang mga tanawin sa komunidad ay maayos na naalagaan, may mga ibon na nag-aawitan at mga bulaklak na namumukadkad, at ang mga gusali ay itinayo sa estilong arkitektura ng unang bahagi ng taong 1900. Tila ang mga gusaling narito ay may edad na mga 100 taon, ngunit napakaganda ng pagkakaalaga. Ito ay isang patunay ng kayamanan at impluwensya ng may-ari nito. Huminto ang Porsche sa harap ng isang gusali, at si Cartier Fales, Hadley Kennedy, at ang iba pa ay bumaba mula sa sasakyan na may malungkot na ekspresyon. Lahat ay makikita na si Cartier ay may balak na gumawa ng masama kay Harvey sa gabing iyon. Hindi lamang nabigo ang kanyang plano, kundi si Harvey ay agad na nakabalik ng sitwasyon. Naramdaman din ni Cartier ang pag-aalala sa sinabi ni Harvey na puwersahin siyang ipakita ang paggalang. Dahil dito, naramdaman ni Cartier na kailangan niyang humanap ng paraan upang tuluyang mawala si Harvey upang hindi na siya matarget dito. Kilalang-kilala niya ang kasabihang all bite and no bark. Nang lumabas si Cartier, 2 lalaking nakasuot ng itim na suit ang lumitaw mula sa sulok. Sinuri nila ang hitsura at pagkakakilanlan ni Cartier bago siya pinayagang makapasok. Agad na umabot si Cartier at ang kanyang grupo sa hardin sa likod ng villa. Ang hardin ay puno ng mga halamang namumulaklak, ngunit unti-unting kumalat ang amoy ng dugo. Sa hardin, isang binatang nakasuot ng puting balabal ang naglilinis ng kanyang pana at mga palaso. Sa gitna ng mga matatandang puno sa hardin, halos marinig nila ang mga ugong ng mga mabangis na hayop na nagmumula sa mga dahon. Sa isang iglap, agad na hinayla ng binata ang string ng kanyang pana at pinakawala ng palaso ng eksakto sa kagubatan. Matapos ang kanyang ginawa, narinig ang isang malakas na tunog mula sa mga puno. Pagkalipas ng ilang sandali, isang sugatang brown bear ang nagmamadaling tumakbo mula sa kagubatan na parang nawawalan ng kontrol. Ang mabangis na hayop ay may taas na mga 2 metro at si Cartier at ang iba pa ay tanging makakakita na lamang dito ng may takot. Ngunit, agad na hinugot ng binatang nakasuot ng puting balabal ang isang mahabang espada mula sa kanyang lagayan at agad na tinusok ito sa dibdib ng oso habang ang bear ay nasa kanyang harapan. Sumabog ang dugo, at ang matinding amoy ng dugo ay bumalot sa kanila. Agad na nadungisan ng dugo ang puting balabal ng binatang pumatay sa oso. Para siyang anghel ng kamatayan na bumaba sa lupa. Si Cartier, Hadley, at ang iba pa ay tanging makapanood na lamang ng may takot. Sila ay lahat mga anak ng mga mayayamang pamilya. Kahit na maaari nilang isipin ang kanilang sarili na may kaalaman, ang makakita ng ganitong karumal-dumal na tanawin sa kanilang harapan ay labis na hindi pangkaraniwan. Ang kanilang katayuan ay nagbigay daan sa kanila upang mamuhay sa isang buhay na puno ng luho. Gayunpaman, ang binatang nasa kanilang harapan ay hindi naniniwala dito. Agad na binuksan ng binata ang gripo sa malapit at nilinis ang dugo sa kanyang katawan sa harapan ng lahat, habang si Cartier at ang iba ay tanging nakapanood na may mga walang ekspresyon na mukha. Matapos niyang magbihis ng bago at malinis na balabal na ibinigay sa kanya ng isang lalaking nakasuot ng itim, tiningnan niya si Cartier at ang iba pa. "Narito ka, Carty," tumugon si Cartier, at ngumiti.
Kahit sa mga pinakamalapit na kaalyado ni Ginoong Wright, tiyak na isa ka sa mga pinakamagaling. Tiyak na magiging pangalawang tao ka sa ilalim ni Ginoong Wright sa hinaharap. Ang tao sa harap nila ay si Janus Darnell. Siya ay itinuturing na kanang kamay ni Emery Wright at pinuno ng 4 na master muda ng Walsing. Sinasabi rin na siya ay isa sa mga hari ng ilalim na mundo ng krimen sa Walsing. Sobra kang nagsasalita. Inihagis ni Janus Darnell ang tuwalya na ginamit niya sa pagpapatuyo ng kanyang buhok sa tabi at nagsalita ng walang pakialam. Carty, totoo na ako ang iyong pinsan, ngunit pinag-warningan na kita. Ang lugar ko ay hindi angkop para sa mga bata na tulad mo. Hindi ka dapat masyadong madalas na pumunta rito. Susubukan kong irekomenda ka kay Ginoong Wright sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon. Ngunit dapat mong maunawaan na maraming mga inapo ng mga mayayamang pamilya ang nais sumunod sa kanya sa buong Walsing, hindi sa buong bansa. Mayroong daan-daang, kahit libo-libo, sa kanila. Medyo mahirap ito para sa pamilya Fales. Maliban na lang kung makapagbibigay ka ng isang bagay sa kanya. Pinilit ni Cartier na ngumiti at nagsabi, "Oh, mahal kong pinsan. Sa katunayan, may 2 bagay akong nais ipahayag sa iyo ngayon. Una, nais kong ipaalam sa iyo na ang babaeng pinag-iinteresan ni Ginoong Wright ay pinagsasamantalahan ng isang dayuhan. Pangalawa, ang parehong siraulong ito ay nagbanta sa akin, na sinasabing hindi alintana kung sino ang sumusuporta sa akin, pipilitin niya akong ipakita ang paggalang sa kanya." Pagkatapos, ibinulong ni Cartier kay Janus ang mga nangyari sa palasyo. Tiyak na ginamit ni Cartier ang kanyang malikhaing kakayahan sa pagsusulat upang pagandahin ang mga detalye. Gayunpaman, binigyang diin niya kung paano pinilit ni Harvey York si Johnny Stanton na maging kanyang pansamantalang kasintahan. Kamangha-mangha. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Janus matapos niyang marinig ang kwento ni Cartier. Alam ng lahat na si Ginoong Wright ay nakatingin kay Prinsesa Journey sa Walsing. Ang tanging tao na maaaring makipagsabayan sa kanya ay ang 3 iba pa mula sa 4 na batang master ng Walsing. Subalit ang 3 ito ay may magandang relasyon kay Ginoong Wright, at iyon ang dahilan kung bakit walang ibang may lakas ng loob na lumapit sa kanya. Ang pinakamahalaga, si Ginoong Wright ay may layunin na pakasalan si Prinsesa Journey at gawing asawa siya. At ngayon, isang tao mula sa nayon ang naging pansamantalang kasintahan niya mula sa wala. May mali dito. Ang lalaking ito na nagngangalang Harvey York. Siya ay isang napakamaingat na mananakop o isang tanga na walang muwang. Ano sa tingin mo, anong uri siya? Nag-atubiling sagutin ni Cartier, kung siya ay tanga, tiyak na nahulog na siya sa plano ko ngayong gabi. Kaya, ang nangyari ngayong gabi ay isang bagay na kanyang pinlano, di ba? Tumawa si Janus ng bahagya at inikat ang kanyang kamay. Agad na lumitaw ang kanyang sekretarya at ibinigay sa kanya ang tablet. Gumawa si Janus ng ilang tawag, at may nagpadala ng ilang mga file sa kanyang tablet. Matapos basahin ang mga file, ngumiti si Janus at sinabi, "Kaya naman." Siya ang susunod na alamat na pinuno ng Country H Commercial Group. Inalok siyang maging scapegoat, ngunit pinili niyang gawin itong hakbang. Nais ba niyang makaganti? O nais ba niyang gamitin ang pagkakataong ito upang maging opisyal na pinuno? Sa kasamaang palad, ang pag-angat sa posisyon ay nasa labas ng mga konsiderasyon ng mga mabababa. Marahil siya ay mapalad at nagtagumpay na makakuha ng impluwensya bilang isang mababang tao. Ngunit may halaga ba ito kumpara sa kapangyarihan ng linya ng dugo at pamana? Inilabas ni Janus ang kanyang kamay, tinapik si Cartier sa balikat, at sinabi, "Magaling ang ginawa mo at nagulat ka sa akin sa tamang oras. Kung hindi, tayong lahat ay magkakaroon ng problema kung talagang mapagsasamantalahan niya ang prinsesa." Nang marinig ni Cartier ang sinabi ni Janus, ang kanyang mga mata ay napuno ng interes. Kung gayon, dapat ba tayong kumilos? At pagkatapos, gumawa siya ng galaw na parang pinupugutan ng ulo ang isang tao. Kabanata 6280. Ano? Iyan na ba ang tanging paraan na maisip mo sa paggamit ng iyong isipan kapag humaharap sa ganitong sitwasyon?
Sa gitna ng araw at sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng ating mga tagapangasiwa. Tinitigan ni Janus Darnell si Cartier Fales at malinaw na ipinapakita ang kanyang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Bilang mas matandang pinsan mo, Carty, sa tingin ko ay kailangan kitang turuan ng mabuti ngayong gabi. Naiintindihan mo ba kung anong uri ng tao ang dapat nating sundan sa hinaharap? Siya ang magiging pinuno ng isa sa 10 pinakamalalaking pamilya sa bansa. Siya ay tatayo sa tuktok ng hierarchy ng tao. Ngunit, hindi mo alam ang kahulugan ng pagkapanalo ng hindi nag-aaksaya ng lakas kapag nais mong makisama sa isang tao tulad niya. Ang tanging alam mo ay ang dahas. Nasaan ang iyong pananaw? Nasaan ang iyong determinasyon? Hindi mo ba alam na si Ginoong Wright ay pinakanagmamalupit sa mga hindi tamang plano na ito? Ang dapat nating gawin ay magplano at mag-strategy ng malayo sa hidwaan ngunit makamit pa rin ang tagumpay. Nagbago na ang panahon. Ang paggamit ng dahas ay magdudulot lamang ng paglapastangan sa atin. Ang ekspresyon ni Cartier ay nagbago ng ilang beses bago siya sumagot, pero ginamit na namin ang lahat ng aming alam. Wala siyang ginawa na inaasahan namin. Nag-aalala ako na lahat ng mga plano ay magiging walang silbi laban sa kanya. Higit pa rito, nagbanta rin siya sa akin bago siya umalis, na sinasabi niyang ipapakita ko ang paggalang sa kanya. Nag-aalala ako kung hindi natin siya matanggal ng tuluyan. Baka magdulot ito ng mas malalang sitwasyon. Pagkatapos, sinabi ni Janus, nasa Walls Inc. tayo, at siya ay isang dayuhan lamang. Kung hindi mo siya natanggal sa unang pagkakataon, gawin mo ito sa ikalawang pagkakataon. Kung hindi mo magawa sa ikalawang pagkakataon, gawin mo ito sa ikatlong pagkakataon. Huwag mong sabihing hindi mo kayang alisin ang isang dayuhan. Siya pa rin ang susunod na pinuno ng Country H Commercial Group. Kahit na alam ng bawat isa sa atin, ito ay isang biro lamang. Ngunit, ang isang tao na may katayuan tulad natin ay dapat panatilihin ang ating dangal, di ba? Nais niya ng paliwanag mula sa iyo, di ba? Kung ganoon, ibigay mo ito sa kanya. Hayaan mo siyang makuha ang kanyang dangal. Hindi makasunod si Cartier. Pagkatapos, nagsalita si Janus ng hindi tuwiran, mayroon akong imbitasyon para sa isang auction. Ang nag-organisa ng auction ay mula sa bansa A. Mayroong isang bagay sa auction na dati nang itinuring na pambansang kayamanan ng ating bansa. Si Cartier ay tumango, ngunit siya pa rin ay nalilito. Sinasabi mo bang ipanalo siya sa auction at ibalik ito sa bansa? Pero hindi ito magkakaroon ng epekto sa kanya kundi magpapawala lamang sa kanya ng ilang pera, di ba? Tama ba? Tumunog ang leeg ni Janus at nilagok ang kape na ibinigay sa kanya. Ang kayamanan na ito, bukod sa ating bansa, ay patuloy na inaangkin ng ibang mga bansa ito bilang kanila rin. Narinig ko rin na ang tagapagmana ng pinakamalaking kumpanya sa kanilang bansa, si Anton Lee, ay narito na sa ating bansa. Si Cartier ay nanatiling nalilito. Ang taong binanggit mo ay ang tagapagmana ng Star Financial Group mula sa bansa J, di ba? Dapat kong sabihin siya ang pinakamahusay sa mga kabataan sa bansa J. Pero ano ang magagawa niya kapag nandito siya sa ating bansa? Ang isang maliit na bansa tulad ng bansa J ay maaaring hindi kasing impluwensyal ng anak ng isang nangungunang kumpanya mula sa isa sa mga lalawigan ng ating bansa, di ba? Mayroon ba siyang ganitong kapangyarihan? Nagbuntong hininga si Janus at sinabi, "Siyempre, hindi siya makakapagdeal sa lahat sa atin. Pero sapat na yun upang labanan si Harvey. At huwag kalimutan, ang Star Financial Group ay sinusuportahan ng pamilya na iyon. Sila ang may isa sa 8 pinakamalaking kumpanya sa bansa A.